May isang lihim na digmaan na nagaganap mula pa noong unang panahon. Isang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, ng katotohanan at panlilinlang. Ngunit ang mas nakakagulat, may mga taong pinili, minarkahan at itinakda para sa isang dakilang misyon. Ngunit karamihan sa kanila, hindi ito namamalayan. Isa ka ba sa kanila? Kung sa buong buhay mo ay tila may kakaibang puwersang nagtutulak sa iyo, kung may mga senyalis na hindi mo naiintindihan noon, baka ito na ang sagot na matagal mo nang hinahanap. Panahon na upang matuklasan ang iyong tunay na layunin. Mula pa noong unang panahon, may isang tahimik na digmaan na nagaganap. Isang laban sa pagitan ng liwanag at dilim, ng katotohanan at panlilinlang o panloloko. Sa gitna ng labang ito, may mga taong pinili, minarkahan at itinakda para sa isang natatanging layunin. Ngunit ang nakakalungkot, karamihan sa kanila ay hindi kailanman namulat sa katotohanan ito. Sa halip, dumadaan sila sa buhay na tila naliligaw, patuloy na naghahanap ng kahulugan, habang ang mundo naman ay nagtuturo na ang sukatan ng tagumpay ay pera, kapangyarihan, at material na yaman. Ngunit paano kung isa ka sa mga piling nilalang na may natatanging misyon? Paano kung mula pagkabata pa lamang, may mga palatandaan na ang iyong tunay na layunin, ngunit hindi mo ito naintindihan o mas pinili mong ipagwalang bahala? Isipin mo ang lahat ng pinagdaanan mo, ang mga pagsubok, tagumpay at ang matinding pakiramdam ng pagiging kakaiba. Hindi kaya ang lahat ng ito ay bahagi ng isang mas malaking plano? Itinuturo ng mundo ng kayamanan ay nasa pera, sa marangyang pamumuhay at sa karangyaan. Kung wala ka nito, parang wala kang halaga. Ngunit ang totoo, mas mataas ang paraan ng Diyos. Ang tunay na kasaganaan ay hindi nasusukat sa material na bagay, kung hindi sa iyong misyon, sa iyong layunin at sa epekto mo sa mundo. Tingnan mo mga tao sa paligid. Lahat ay habol ng habol sa pera. Pero ang pera, patuloy na lumalayo sa kanila. Iniisip na ito ang magbibigay sa kanila ng kaligayahan. Ngunit kapag nakamtan na nila lahat ng kayamanan at karangyaan, marami pa rin ang nakadarama ng kakulangan. Marami ang nabubuhay sa takot na mawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit kapag pinili ka ng Diyos, kapag may natatanging misyon ka sa mundong ito, walang anumang material na bagay ang maaaring pumalit sa kapayapaang dala ng pagsunod sa kanyang kalooban. Kung minsan pakiramdam mo na ikaw ay naiiba, na hindi ka basta-basta kasya sa hulma ng mundong ito. Marami ka bang naranasang pagsubok mula pagkabata? Kung oo, dapat mong bigyan pansin ito. Dahil hindi ito isang pagkakataon lang. Sa Biblia, marami sa mga dakilang lingkod ng Diyos, yung mga nagbago ng kasaysayan natin, sila ay tinakda na para sa kanilang misyon mula pa sa kanilang pagsilang. Ngunit lahat sila ay kinakailangang makilala ang mga senyales, yakapin ang kanilang panawagan at buong tapang na lumakad sa kanilang layunin. At ngayon, matutuklasan mong isang bagay na maaring tuluyang magbago ng iyong pananaw sa buhay. Mga palatandaan na maaring matagal nang ipinakita sa iyo ng Diyos, mga senyales na ikaw ay pinili, inilaan at itinakda para sa isang mataas na layunin. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mong palampasin ang pagkakataon na ito na i-subscribe ang channel na ito kung ikaw ay bago pa lang at i-on ang notification bell. Dahil ang mga revelasyon ating pag-usapan ay kaalaman na maraming tao ang hindi kailanman natutuklasan sa buong buhay nila. At kapag nalaman mo na ang katotohanan ito, hindi mo na kailangan tingnan ang iyong buhay sa parehong paraan. Dapat magbago na ang iyong pananaw tungkol sa iyong buhay. Ang iyong misyon ay naisulat na bago ka pa isilang. Ngayon, may isang mahalagang bagay akong hihilingin sa iyo.
Alam kong mahalaga ang iyong oras, ngunit kung nandito ka, nangangahulugan na ikaw ay isang taong nauunawaan ng pagmamahal ng Diyos. Alam mong ang kanyang salita ay may kapangyarihang baguhin ang buhay. Kaya ngayon, kung gusto kong ipahayag mo ito sa iyong buhay, i-type mo sa comment section, naniniwala ako na bibigyan ako ng Diyos ng tagumpay upang malampasan ang lahat ng pagsubok. Kapag binibigkas mo ang salita ng pananampalataya, iniaayon mo ang iyong sarili sa mga pangako ng Diyos. At bilang pagpapakita ng ating pagkakaisa sa paniniwalang ito, personal kong bibigyan ng heart ang bawat magko-comment. Pero bago ang lahat, meron akong isang tanong para sa iyo. Bakit may mga taong tila may kakaibang presensya? Isang malalim na layunin na tila nasa kanila mula pagkabata. Ang sagot ay nasa salita ng Diyos. Sa Jeremiah chapter 1 verse 5. Sinabi ng Diyos kay propeta Jeremiah, bago pa kita nilalang sa sinapupunan, kilala na kita. Bago ka pa isilang, itinalaga na kita. At hindi lang ito isang payag kay Jeremiah, isa itong espiritual na prinsipyo na totoo para sa lahat ng taong tinawag ng Diyos. Isipin mo si Moses. Mula pagkabata, nasa panganib ng kanyang buhay. Ikaw ba? Nanganib na ba ang iyong buhay at ngayon ay nananatili ka pang buhay? Inutusan ni Faraon na patayin si Moses ang lahat ng lalaking sanggol na Hebreo. Ngunit iniligtas siya ng Diyos. Ganon din ba nangyari sa buhay mo? Iniligtas ka ng Diyos sa kamatayan. Katulad kay Moses, pinadala siya sa ilog sa isang basket. At sa kabila ng lahat, lumaki siya sa mismong palasyo ng kanyang kaaway. Kahit pinaligiran siya ng yaman at kapangyarihan, hindi yon ang tunay na plano ng Diyos para sa kanya. Isipin mo, nakaranas ng karangyaan at kapangyarihan si Moises. Sa huli, tinanggap niya ang kanyang tunay na layunin, ang pangunahan ng bayan ng Diyos tungo sa kalayaan. Ngunit bakit madalas na mga taong pinili ng Diyos ay nakararanas ng matinding pagsubok bago pa nila matuklasan ang kanilang layunin? Dahil ang kaaway ay may alam tungkol sa kanilang kapalaran bago pa sila mismo magkaroon ng kamalayan dito. Kaibigan, may alam ang kaaway tungkol sa iyong kapalaran. Kung simula pagkabata ay nakaranas ka na ng matinding pagsubok, pagtanggi o mga sitwasyong tila ginawa upang sirain ka, ito ang katotohanan. Hindi ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa panawagang itinakda sa iyo ng Diyos. Tingnan mo ang buhay ni Jesus. Bago pa siya makapagsalita ng isang salita, si Haring Herodes ay nag-utos na patayin ang lahat ng batang lalaki, tulad ng kay Moises. Bakit? Dahil laging sinusubukang puksain ng kadiliman ang liwanag bago pa ito magningning. Ngunit anumang nais gawin ng kaaway para sa masama, ginagawang paghanda ito ng Diyos para sa iyong tagumpay. Walang yaman sa mundong ito, walang halaga ng salapi o karangyaan ang makapapantay sa katuparan ng layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ang tanong, nakita mo na ba ang mga senyales? Dahil kung minsan, nararamdaman mo na ikaw ay naiiba, na ang buhay mo ay may mas malalim na kahulugan. Kung may mga pagsubok kang hinarap na tila mas mahirap kaysa sa iba, baka ito na ang sagot sa matagal mo nang hinahanap. Pag sinabi natin pagsubok, kaibigan, ito yung mga nangyayari sa buhay mo na wala ka namang ginawang kasalanan. Pero kung ikaw ay nakulong dahil sa ikaw ay nagnakaw, hindi yon pagsubok. Yon ay kaparusahan sa iyong kasalanan. So iibahin natin kung ano yung tinatawag nating pagsubok dito. Pagsubok ay yung inilagay ka ng Diyos, wala ka namang ginagawang masama. Nagkaroon ka ng isang sitwasyon na kung saan nahihirapan ka, pero wala ka namang ginawang masama. Ngayon sabihin mo sa akin, nararamdaman mo ba na ikaw ay itinakda para sa isang mas mataas na layunin?
Kung pakiramdam mo ay palaging may pagsubok sa iyong buhay, kung minsan ay nagtatanong ka kung bakit tila lahat ng bagay ay mahirap para sa iyo, habang ang iba naman ay tila madali lang ang kanilang landas, huwag kang panghinaan ng loob. Ang mga laban na hinarap mo ay hindi para sirain ka, kundi para hupugin ka at ihanda ka para sa darating na tagumpay. Tandaan mo, laging mas mataas ang uri ng tagumpay para sa mga pinili. At kung ngayon ay ramdam mo ang bigat ng pagsubok, tandaan mo ito, ang iyong tagumpay ay mas malapit na kaysa sa iyong iniisip. So habang ikaw ay nahihirapan, alam mo na malapit ka ng magtagumpay. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, kung dati ay iniisip mong hindi makatarungan ang iyong mga pinagdadaanan, parang unfair ang buhay, ngayon ay mauunawaan mo ang tunay mong layunin. Bigyan mo ng like ang video na ito, hindi lamang ito makakatulong sa iba pang nangangailangan ng mensaheng ito, kundi isa rin itong deklarasyon ng iyong pananampalataya. Isang senyalis na pinipili mong lumampas sa pagsubok upang yakapin ang tagumpay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Hindi pa tapos ang iyong kwento. Sa katunayan, ngayon pa lang ito nagsisimula. Ang pagpapanday ng pinili. Paano ginagamit ng Diyos ang mga pagsubok upang ihanda ka? Dumarating sa buhay ng bawat taong pinili ng Diyos ang isang sandali na matinding pagdududa. Darating ka sa sitwasyon na kung saan pagdududahan mo ang iyong sarili. Bakit punong-puno ng pagsubok ang kanilang landas? Bakit tila iba sila sa karamihan? Bakit parang palaging may hadlang sa pangarap na inilagay ng Diyos sa kanilang puso? Ang sagot ay simple. Ito ay paghahanda. Hindi ipinadadala ng Diyos sa labanan ng isang sundalong hindi pa nasusubok. Lahat ay meron training. Hindi ka ilalagay ng Diyos sa isang labanan na kung saan wala kang kaalaman at hindi ka pa nasusubok o hindi ka pa well-trained. Hindi rin siya nagtataas ng isang pinuno na hindi pa dumaan sa pagpapatibay. Ibig sabihin, matindi ang mga paghahanda na binibigay ng Diyos para sa mga nagiging pinuno. Ang mga tinawag para sa dakilang bagay ay kailangang dumaan sa panahon ng pagpipino. Kailangan doon muna dumaan. Isang proseso kung saan sinusubok ang kanilang pananampalataya, karakter, at tibay ng loob. Tatlo, susubukin ang iyong pananampalataya, ang iyong pag-uugali, at tibay ng loob. Habang itinuturing ng mundo na kabiguan ng paghihirap, nakikita ito ng Diyos bilang bahagi ng iyong pagsasanay. Tingnan natin si Jose. Mayroon siyang mga pangitain na kadakilaan, ngunit ano ang nangyari? Siya ay pinagtaksilan, ibinenta bilang alipin at ipinakulong ng walang kasalanan. Sa panlabas, tila isang trahedya ang kanyang buhay. Sino nga ba si Jose? Si Jose ay isa sa 12 tribo ng Israel. Siya ay binenta ng kanyang mga kapatid. Nung siya ay binenta, siya ay dumanas ng napakaraming hirap hanggang siya ay naipakulong. Wala naman siyang kasalanan. Ngunit ang katotohanan sa mga nangyari na yon, sa buhay ni Jose, siya ay inihahanda ng Diyos para sa palasyo. Sundan ninyo yung istorya ni Jose. Hanggang sa siya ay maging gobernador ng Ehipto. Si David naman, inalok bilang hari habang bata pa. Ngunit sa halip na agad umupo sa trono, gumugol siya ng maraming taon sa kagubatan, tumakas at nakipaglaban para sa kanyang buhay. Tinawag na siya, ngunit hindi pa siya handang pasanin ang bigat ng korona. At ang kanyang mga laban ang humubog sa kanya upang maging tunay na hari. Si Moises ay pinalaki sa yaman at kapangyarihan, ngunit hindi siya agad isinugo ng Diyos upang iligtas ang Israel. Sa halip, dinala siya sa ilang sa loob ng 40 taon. Bakit? Dahil kailangan niyang alisin ang kanyang pag-asa
sa yaman at kapangyarihan. Kailangan niyang matutong magpakumbaba, sumunod at lubos na umasa sa Diyos. Ang mga pagsubok ay hindi nandyan upang sirain ka. Nandyan ang mga ito upang ihanda ka. Ang totoong sukatan ng tagumpay. Napakaraming tao ang nagkakamali dito. Nakikita nila ang pakikibaka bilang tanda na hindi sila tinawag, pero totoo, ang pakikibaka mismo ang patunay na sila nga ay pinili. Pakikibaka, ito yung pagpapatuloy na lumaban sa mga pagsubok. Mga dahilan, hindi inaatake ng kaaway ang mga hindi banta sa kanya. Nakikita naman natin kung anong sitwasyon sa gobyerno natin, di ba? Hindi aatakihin ng kalaban yung wala namang banta sa kanila, yung hindi naman threat sa kanila. So ang kanilang titirahin lang ay yung magiging banta sa kanila. Sa pangdahilan, hindi hinahayaan ng Diyos ang isang pagsubok ng walang dahilan. Lagi mong tatandaan yon. Lahat ng bagay na nangyayari ay may dahilan. Ang mga guhit ng palad natin ay may dahilan. Hindi yan ginawa ng Diyos nang wala lang. Yan ay mapa ng iyong buhay. Isipin mo ito. Kung ibinigay agad ng Diyos ang lahat ng nakatakda para sa iyo, handa ka na bang panghawakan ito? Kung si Jose ay dinala agad sa palasyo nang hindi dumaan sa pagkaalipin at bilangguan, magkakaroon kaya siya ng karunungan upang pamahalaan ang isang bansa? Siya ay naging governor ng Ehipto noon. Kung si David ay umupo agad sa trono nang hindi pinagdaanan ng mga laban, magiging matatag kaya siya bilang hari? Ang proseso ay mahalaga. Uulitin ko, ang proseso ay mahalaga at ito ay nangangailangan ng oras, panahon. Dito nagkakamali ang maraming tinawag. Tinitingnan nila ang mundo at nakikita ang mga taong yumaman sa pera, karangyaan at katanyagan ng mabilis. Nagsisimula silang pagdudahan ang plano ng Diyos. Ngunit tandaan mo ito, ang yaman ay lumilipas. Ang kapangyarihan ay mawawala. Ang tagumpay na ayon sa mundo ay pansamantala lamang. Pwede mo namang danasin ito. Pero alam mo na lahat ay pansamantala lamang. Ang layunin ng Diyos ay walang hanggan. Dito ka dapat mas nakafocus. Minsan, hinahadlangan ng Diyos ang kayamanan sa mga pinili niya. Nararamdaman mo ba yan? Hinahadlangan ng Diyos ang kayamanan sa mga pinili niya. Dahil alam niyang ang yaman na walang direksyon ay maaring magwasak ng buhay. Kaya kung nararamdaman mo na hindi ka talaga binibigyan ng kayamanan ng Diyos, kahit ikaw ay pinili, dahil mas alam ng Diyos na mawawasak ang buhay mo. Ang dapat mong gawin, piliin mo yung layunin ng Diyos. Magugulat ka, kapatid. Nasa iyo pala ang kayamanan na matagal mo nang hinahangad. Kusang darating sa iyo yan. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Unahin mo lang na tuparin ang iyong layunin. Hindi lang tayo inihahanda ng Diyos para sa itaas. Tandaan nyo, hindi tayo para dito sa ibaba. Tayo ay para sa itaas. Inihahanda rin niya tayo upang manatili doon. Ang pagtanggap sa iyong panawagan. Dumarating sa buhay ng bawat taong pinili ang isang sandali ng kaliwanagan. Isang sandali kung saan biglang nagkakaroon ng saysay ang lahat, kung saan naiintindihan nila ng kanilang buhay ay hindi kailanman naging isang aksidente. Sa ilan, dumarating ito sa anyo ng isang pangyayaring babago sa kanilang pananaw. Sa iba naman, ito ay unti-unting lumilinaw gaya ng isang puzzle na bumubuo ng isang malaking larawan. Ngunit sa lahat ng pinili, may isang hindi maiiwasang tanong. Tatanggapin mo ba ang iyong panawagan o patuloy mo itong tatakasan? Si Moises lumaki sa karangyaan. Ngunit nang dumating ang tawag ng Diyos, kinailangan niyang mamili. Mananatili ba siyang prinsipe ng Ehipto o tatanggapin niya ang misyon na inilaan para sa kanya? Si Esther, isang reyna na nasa posisyon upang iligtas ang kanyang bayan,
Mananahimik ba siya at mananatili sa kanyang kaginhawahan o isusugal niya ang lahat upang tuparin ang kanyang layunin? Darating at darating ang sandali ng desisyon. At tandaan mo ito, hindi ka pipilitin ng Diyos. Tatawagin ka niya, ihahanda ka niya, magpapadala siya ng mga senyales. Ngunit ikaw ang kailangang pumili. Maraming tao ang inaabot ng dekada o kahit buong buhay bago sila magdesisyon. Sila ay naghihintay, nangangamba, natatakot, na iwan ang kanilang nakasanayang buhay. Ngunit narito ang katotohanan. Kapag pinili mong sundan ang panawagan ng Diyos, ang lahat ng bagay ay magsisimulang umayon sa tamang landas. Ang tunay na tagumpay ay hindi nakukuha sa pagsusumikap lamang, kung hindi sa pagkakaayon sa plano ng Diyos. Kaya ngayon, may tanong ulit ako sa iyo. Tatanggapin mo na ba ang panawagan? Dahil kapag ginawa mo ito, lahat magbabago. Maraming salamat sa iyong panonood at hanggang sa muli, mga kaibigan.